Kahapon pa kayo anong masasabi nyo ngayon? Ay panalo na naman ang Gilas Pilipinas under 16 at this time panalo po sila sa Japan. Grabe, ang galing, no? Congratulations po sa Team Pilipinas under 16 men's basketball at pinanalo nila, no? 64-59. We are going to the semifinals at pag tinalo pa nila ang Australia, ewan ko na lang kung may masasabi pa kayo. Yung mga bashers congratulate you naman si Josh Reyes. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ay, ang sarap manalo, no? At pagagising ko kanina, kasi madaling araw yung laban, hindi ko napanood eh. So, I had to check the stats, I had to check Facebook, dami na kagad, ano? At malapit nang mapipi yung mga bashers natin dito. Ewan ko nga ba, ba't ganito tayo? Ang hirap natin i-please, no? Tayong mga Pilipino. Ba't nga ba ganito mga Pilipino? Ang hirap i-please, no? Anyway, I just wanted to say, gusto ko lang pakita, Josh Reyes, congratulations. Pambawi, no? Para proud ulit ng mga Reyes. At syempre, congratulations din dito po sa kay Kiefer Alas. Ang tindi pala nito. Galing, pare. Pag-usapan natin yung yung stats para mas maintindihan nyo kung bakit sinasabi kong matindi. Pero ito muna, para po sa mga kababayan po natin, sanay kasi tayo na medyo individual ang tinitingnan natin, kung sino yung maganda yung laro, sino yung pangit ang laro, kung sino yung malas, sino yung swerte. Sa akin po, well, hindi lang naman si Josh Reyes ang nagpanalo, hindi lang naman si Alas kasi hindi naman niya i-score lahat ng points. Hindi niya naman ni-rebound lahat ng rebound. It's a group effort, pati po yung mga assistant coach. Kaya that's why it's a team. So, congratulations po sa lahat. Minsan lang may mga bida kasi ganyan talaga tayo. Naghahanap tayo ng masisisi. Nakikita ko lagi dun sa social media, sinasabi nila, pag panalo daw, yung player ang magaling. Pag talo, yung coach daw ang mahina. Totoo ba yan? Hanggang interest lang kasi inabot ko sa sa basketball, hanggang doon lang ako nakalaro. Yung competitive talaga wala ako diyan. Pero eto na, pag-usapan na po natin at kaya ba natin talunin yung Australia? Grabe. Ang Australia tsaka New Zealand talaga kasi Asia sila, Asia Pacific, kaya kasama talaga. Ito muna pakita ko muna sa inyo. So ito po, first quarter, second quarter, lumamang na tayo, and then third quarter talagang denominate natin to, 59-64. Well, I wouldn't say dominate kasi pag dominate, papakita ko sa inyo yung ginawa ng Australia sa Sri Lanka, grabe. Tingnan muna natin yung lakihan ko to ng konti para makita nyo. Tingnan natin yung team comparison muna. Yan. Tingnan mo yung field goal, ang bababa, ang baba ng field goal. Paano tayo sinuwerte dito? May mga nagsabi kasi sinuwerte lang daw. Dahil pumutok daw po itong si Alas. 29 points ba naman? 11 out of 25, 9 out of 16, 2 out of 9 sa 3 points. Sa bandang huli po siya pumutok, tapos may 9 rebounds pa. So medyo malakas talaga. Parang ready na ito pwede na sa senior team. Anong age nga ba pwede sa senior team? O pwede bang bata sa senior team? Alam ko pwede. Naalala ko si Ricky Rubio, bata pa lang, nasa Spain senior team na siya . So ito po yung mga statistics. Ang pinaka gusto ko sa inyo pakita sa inyo dito, open ko lang and buksan natin yung Team Philippines. Tandali, ito. Sa Team Philippines tayo. Team Philippines. So, actually, meron lang po tayong nag-iisang talo dito sa under 18. At ang nag-iisang talo na yan, sana nandito sa baba. Nakita ko na yung stats games and results. China yung unang game natin. Yan, 67-84. Ayan yung nag-iisang talo natin. Tapos binawian natin yung Kazakhstan, 66-42. Tambakan, hindi masyado tambakan. Ito ano kaya mangyari? I'm showing you this one because nakikita natin na talaga sa FIBA. Minsan yung ang tawag dito, yung skill level po ng mga teams parang ang lalayo . Ito po yung isa gusto kong ipakita sa inyo.
Sana ba yung yan. Ito yung gusto kong makita. Tingnan mo yung ginawa ng yung games ng Australia dito. Against India, 114-50. Against Sri Lanka, 136-26. Hindi na ba sila naawa? Dapat di na sila naglalaro. Grabe. Against Lebanon, 111-43. Tapos against Jordan, 117-50. Ano nga asahan natin sa Gilas Pilipinas nito? Ito talaga, pag nanalo pa tayo, talaga namang dapat tumahimik na yung mga bashers. Dahil napakahirap nito. Napakahirap. So, yan Australia. Sila po yung panalo dyan. So, ito lang masasabi ko siguro. Sa update natin sa... ang masasabi ko lang, regarding the Gilas Pilipinas, yung ating youth teams, is a good job. Actually, dahil sa men's natin, sa senior team, sikat na rin tong ating junior team. At napapansin ko lang, we're focusing on the individuals focusing on the coach, focusing on the players. But what we have been seeing at nakikita ko sa mga comment section and by watching the highlights, there is chemistry at mas maganda yung play kahit papaano, no? And yun nga, we have a guy na hindi import na nagte-take over, like yung Alas. Tsaka meron pang isa yung isang player, nakalimutan ko yung pangalan So it's very important na you have the right talent. Alam ko iba rin siguro iba rin yung nag-recruit ng mga players, iba rin yung nagpa-condition sa kanila. But ako lang may request sa inyo, no? Ang next game natin, checking ko lang kailan nga yung next game natin dito. Magkaroon na ako ng reaction dito. Next game. Click natin dito. Asan yung next game? But China, New Zealand to. Next game. Australia. Yan pala. Ano ba? September 23. So, mamayang madaling araw na naman ito. So, 12:30. Pagkagising lang na natin sa umaga pag-usapan. Sana supportahan na lang po natin. Para pagkagising natin, maganda naman ang gising natin. Hindi tayo magbabash na naman. Pero I think kahit matalo sa Australia, dapat din na natin i-bash. Iba naman talaga yung Australia, New Zealand na sa Asia Pacific. Agree ba kayo dyan? Let me know po on the comment section. And again, shoutout sa aking sponsor, Sports Plus PH. Please scan the QR code to learn more.